Magandang araw muli sa inyong lahat mga kapatid sa ating pong pagbabalik ng ating mga aralin ay ang pang-apat na aralin na gusto kong ihatid sa inyo na walang iba kundi ang mystery of detachment. Is prosperity the will of the Father? Or is prosperity the Father's will? Kalooban ba ng Ama ang kasaganaan? Naitanong ito ng marami sa akin at marami rin ang mga agam-agam, mga pag-iisip na nanggaling sa church age na ang prosperity o ang kasaganaan ay hindi kalooban ng Diyos. Siguro nanggaling ito sa pag-iisip ng makarelihiyon na espiritu, lalong-lalo na yung noong mga pangunang relihiyon, no? Yung Katoliko, na talagang ang karukhaan ay ginawang isang virtue. Na pagka ngayon, dumating ang panahong ikaw ay uunlad sa buhay mo o ikaw ay uusbong, lalong-lalo na kung naglilingkod ka sa dakilang Diyos. Para sa kanila, ito ay napakalaking kasalanan. Puro naman kabaligtaran at pagsalungat sa lahat ng turo, aral ng Biblia, ang mga itinuro sa atin sa mga pangunahing relihiyon na ating kinaroroonan noon, lalong-lalo na noong nasa church age pa tayo. At itong lahat ay hindi sinabi ng Ama. Tulad din ng mga doktrinang Holy Three, binago, pinalitan at ginawang ang doktrinang Holy One, binago, pinalitan, sinalungat, ginawang Holy Three. Ito namang kalooban ng Ama sa Deuteronomy 28 na ang kasaganaan ay kanyang kalooban, ang pagpapalang alay ng Diyos, dulot ng Diyos, bigay ng Diyos. Sinalungat naman na ang kabaligtaran naman ng sinabing karukhaan ay isang virtue. Ang Amang makapangyarihan, pinakita niya sa atin na hindi ito naging totoo sapagkat mababasa natin sa Deuteronomy 28 kung ano ang kanyang kalooban doon na ang kasaganaan nga, ang pagpapala ay nanggagaling sa kanya at hindi yung mukha ng karukhaan. Ngunit sa pag-aaral na ito, gagawin natin ganap ang pag-aaral na hindi naman lahat ng kasaganaan o prosperity ay nanggagaling sa ating Amang makapangyarihan. Ito ibig kong sabihin dito na sa ating pag-aaral na unang-una ang ating pag-aaral sa prosperity ay hindi muna dapat material o pinansyal o physical. Ang prosperity dapat ay spiritual at hindi physical. So, pag nag-uusap kasi tayo ng tinatawag na kasaganaan o prosperity o abundance, pera kaagad ang iniisip ng tao na sa kanilang buhay, ito na lang ang naging pakay nila na hanapin. Imbes na hanapin ang karyan ng Diyos at ang kanyang kalooban o ang kanyang katwiran at ang lahat ng ito ay daragdag sa inyo, binaligtad yun. Ang hinahanap ngayon ng pera, ang salapi. Imbes na ang pag-ibig sa Diyos ang maghari, ang pag-ibig sa pera ang siyang naghahari. Pagkapag-ibig sa pera, pang sarili ang ibig kong sabihin. Tayo, sa kingdom, nangangailangan tayo ng maraming pera. Hindi naman pang sarili. Bakit tayo may financial revolution na tinatawag na malimit na panahon? Nakabahagi ang panahon natin sa spiritual revolution at saka sa financial revolution. Tayo ay binigyan din ng kaalaman ng Ama kung paanong magliko, mag-ipon ng pera. Bakit hindi nahuhulog na iyon ay pag-ibig sa pera, na pera rin naman ang ating hinahanap? Sapagkat ang ating mga perang nililikom ay hindi ating pansarili. Ito ay sa pagpapausbong ng gawain ng Ama dito sa lupa. Pero pagka makasarili lamang, ang iyong pagpapayaman, ang iyong pagpapadami ng pera para sa sarili mo lang, kaya't yun ang inuuna mo,
Isinantabi mo nga ang karya ng Diyos. Tapos yun ang hinahanap mo. Iyan ang matatawag na love of money, no? Hindi na yun kalooban ng Ama. So, mahuhulog ka dito sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 10, na sinasabing, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Makita natin dyan, mga kapatid, na ang pagnanasa sa pera, ang pag-ibig sa salapi, ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yung pag-ibig. Ang salapi mismo hindi masama yun. Neutral yun. Ayon sa magkakamit nito. Pagka ito'y napasa kamay ng masama, ang pera ay gagamitin sa kasamaan. Pagka naman ito'y napasa kamay ng isang tulad natin, isang kingdom citizen, ito'y napapabuti dahil ginagamit unang-una sa pagpupugay sa Diyos, sa pagbibigay karangalan sa Diyos na Ama natin, sa pagbibigay ng ating tithes, ng ating offering, ng paglilikom nito na ginagamit sa pagpapausbong ng kanyang gawain dito sa lupa. Yun ang kaibahan, no, nung mga paggamit sa salapi na depende kung sino ang gumagamit. Pag ito'y napasa kamay natin, lalong napapabuti dahil maraming kaluluwa ang maliligtas. Pero mo, ibabayad natin yun sa telecast, ibabayad natin yun sa mga radio stations natin na 24 hours nagbo-broadcast ng aking mga mensahe. Ibabayad din natin yun sa Globecast World TV na sa buong sanlibutan nakikita at naririnig ako. Ayun ang kaibahan noon. Pero mapasa kamay ito ng masama, gagamitin sa pambili ng drugs, o pagsusuhol doon sa mga pumapatay ng kanilang kapwa-tao, mga hired killers, o kung sino pa man dyan ang masamang gagamit nito, napapasama ang paggamit sa pera. Mahuhulog yun sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 10. Para sa atin, mga kapatid, bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos sa bansang Kariyan, kung lalong maraming pera ang ating nalilikom o nitatanggap mula sa ating dakilang Ama, mas nakabubuti. Sapagkat bilang ako, hinirang na anak ng Diyos, ang direksyon ng kaharian, ako ang umuugit at umuuna. Anong direksyon nito? Ang direksyon na pinupunta nito, kung ito'y isang barko, ay sa direksyong kalooban ng dakilang Diyos. So ano man ang pagpapalang napapaloob sa atin, ito'y ginagamit ko sa direksyong patutunguhan sa kalooban ng dakilang Ama. Yung pagbibili ng mga satellite properties, tulad ng mga KLCs, both dito sa Pilipinas o sa Amerika, nangangailangan ng pera yan. Yung pagtutustos natin sa bawat araw na pagbo-broadcast natin, nangangailangan ng pera yan. Yung paggawa natin sa lahat ng ating ginagawa, itong lahat tinutustusan ng pera. Kaya yung Ecclesiastes, sinasabing, ang pera ang sagot sa lahat ng bagay. Kung ito ay mapasa kamay ng mabuting tulad natin, mga anak ng Diyos. Kaya tayo ang kinakailangang humawak nito. Kasi alam natin ito ay hindi nagagamitin pang sarili. Ito ay para sa kapakanan, sa kausa na ipinagkaloob ng Ama sa atin na walang iba kundi ang pagpapalaganap ng kanyang gawain sa lupa na magpo-produce ng milyon-milyong mga anak ng Diyos na aalis sa kanilang kasamaan at magpapasimula na ang matuwid na buhay sa kanila. Alam ninyo, ang salapi ay pagpapala. Ito ang kasagutan sa lahat ng bagay na tulad ng sinabi ko, sinabi ng Ecclesiastes Kapitulo 10, versikulo 9, ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang sumasagot sa lahat ng mga bagay.
At ang salapi ang sumasagot sa lahat ng mga bagay. Pakibasa nga sa Tagalog dyan na Bible, parang hindi maliwanag ang interpretation dito. Mamaya-maya, babasahin ko ito sa English, no? Ecclesiastes, Kapitulo 10, versikulo 19. Opo, Pastor. Sa Ecclesiastes 10, versikulo 19. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikipagtatawa, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay, at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. At ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Kaya kung ang Ama, dumadalangin tayo sa Kanya, nagbibigay siya ng kasagutan para tugunin yung ating pangangailangan, hindi hanghel ang iyang kanyang pinapadala. Salapi ang kanyang ipinapadala sa atin. So, the more na tayo ay maraming pagpapala na tugon para sa kalooban niyang ginagawa natin, the more na alam nating mahal tayo ng ating dakilang Ama. Salungat ito sa tinuturo ng mga relihiyon na pagka, tingnan mo tayo dito sa bansang Korean, pinagpala tayo. Ang paglait na tinatanggap natin, hindi basta-basta. Yung para sa kanila, yung kasaganaan na nasa sa atin ay hindi kalooban ng Ama. Kasalungatan sa mga tinuturo nila. Salungat din naman sa pamumuhay nila. Tingnan mo kung hindi pa kalooban ng Ama para sa kanila yon. Bakit ang lalaki ng mga bahay-sambahan nila? Punta ka ng Roma, ang lahat yata ng work of arts nandoon. Milyon-milyon ang mga presyo. Tingnan mo naman yung Batikano nila. Ang laki-laki. Tapos lahat ng pera doon pinapadala. Tapos sinasalungat ang sinasabing napaka mapagpaimbabaw, nagpapakapobre kuno, pero tingnan mo kung ano ang kanilang ipinamumuhay. Hindi tayo mapagpaimbabaw, hindi tayo mga hipokritong nagsasabing hindi kalooban ng Diyos ang kasaganaan pagka ito'y ginagamit sa kanyang dakilang kalooban. Pinangangaral ko nga na dapat tayo umunlad. Tayo ay magkaisa sa pagunlad na ito. Para makita ng lahat na tayo ay mga anak ng Diyos na nagkakaisang ang kanyang gawain ng ating inuuna. Iba naman yung kung tayo ay pinagpala, nababackslide, naaalis sa paglilingkod, bumabalik sa pag-ibig ng pera, karumal-dumal yun, kasumpa-sumpa yun. Nanalangin ka, pagpalain ka, nung pinagpala ka na, umalis ka sa paglilingkod, umalis ka sa iyong pagsusunod sa kalooban ng dakilang Ama, sinunod mo na yung sarili mo, nag-individual ka na, kasumpa-sumpa yun, sa harap ng Diyos, hindi niya mapapatawad ang bagay na gano'n na dalangin ka ng dalangin, na pagpalain ka, nung pinagpala ka, iniwan mo siya. Tapos sumunod ka na sa sariling masamang pita ng iyong laman, pride of life, kung ano-ano pa riyan ang sinunod mong, iniwan mo ang paglilingkod mo sa Kanya. Iba yun, kasumpa-sumpa, karumal-dumal yun. Pero ako, yung modelo nyo, pinagpala ba ako ng Ama? Napakaraming pagpapala. Lalo bang umigting ang aking paglilingkod sa Kanya? Doble-doble pa ang pag-ibig, pagigting ng aking paglilingkod na itaas ang Kanyang dakilang pangalan, ipalaganap ang Kanyang dakilang salita, at marami pang mga anak na Diyos ang maliwanagan, magsisi ng kanilang kasalanan, pumasok sa bansang Korean, maging tunay na mga anak na kaakibat ko ngayon na magpapalaganap din naman ng katuwiran at mga salita ng Diyos sa buong kalupaan. Ang nais ng Ama ng tao ay guminhawa. Pero guminhawa na may responsibilidad na lalong paglingkuran siya. Hindi yung pinaginhawa ka na nga tapos iniwan mo. Pagkatapos, ang kalooban mo na naman ang ginagawa mo. Anong kalooban ng Ama? Kalooban niyang tayo'y pagpalain. Kaya nga sinabi ng pangalawang Korinto 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan
ay magsiyaman kayo. Ito, maliwanag na sinabi. Hindi nga kasaganaan ang sinabi riyan eh. Pagyaman ang sinabi riyan eh. Anong sinabi niya? He was rich, yet for your sakes he became poor, that you, through his poverty, might be rich. Merong pakay ang kanyang pagpunta ritong nagpakadukha siya. Mayaman siya, nagpakadukha siya, nang dahil dyan para sa kanyang karukhaan ng purpose noon ay ikaw ay maging mayaman. Yung kayamanan nanggaling sa kanya, kalooban ng Diyos. Pagkagaling sa Diyos ang kayamanan, naku, kahit isang sentimo hindi ko ayang mahuhulog, tatanggapin ko lahat. Pero kayamanan galing kay Satanas, itatapon ko yan doon sa Pasig River. Itatapon ko yan doon sa Bangkerohan River. Hindi ko kailangan yung galing kay Satanas na may koneksyon ako sa kanya pag tinanggap ko yun. Pero galing sa makapangyarihang Ama, halikan ko ang paa ng makapangyarihang Ama at sasabihin ko, marami pong salamat, dakilang Amang makapangyarihan. Minahal mo ang anak mo nang dahil dito, ipinagkatiwala mo ang lahat ng mga kayamanan dito sa lupa upang aking magamit sa inyo pong dakilang kalooban magpakailanman. Tingnan ninyo mga kapatid. Yan ang pinangako ring isa ng Ama sa akin noong April 9, 10, 11, 12, 2004. Ang una, sinabi niya, is that the divine transference of wealth and riches sa anak. Pagkatapos, power even to raise the dead. And then honor, prestige, and fame. Ito ba'y sinusunod ng Ama? Itong lahat ng pinangako niya sa akin sa bundok na ito, nagkakaroon ng katuparan sa mga sandaling ito. Sa ikaliligaya, sa ikalulugod, ng kanyang dakilang kalooban. Sapagkat alam niyang tayo'y pwede nang pagkatiwalaan sa lahat ng bagay na ito'y gagamitin lamang natin para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi para sa ating kapakanan na pang-personal, pang-sarili. Dito sa Bansang Karian, isang pamilyang napakalaki nito. Walang pang-personal, pang-sarili dito. Hindi ka magbubukod ng sarili mo. Pagkatapos sasabihin mo, magpapayaman ako ng sarili ko. Kahit kingdom citizen ako. Pero wala kayong pakialam ha. Ibang mga kingdom dyan. Wala kayong pakialam. Hindi ganon dito. Hindi relihiyon at denominasyon dito. Ang kayamanan na pinayaman ka ng Ama dito ay may dahilan para iyon ay gamitin sa kanyang dakilang kalooban. Sa katunayan nga, sa spiritual revolution, pag ikaw ay naging anak ng Diyos, lumago ka at naging son and daughter ka na, magpo-full time ka na nga eh. Iwan mo ng lahat ng bagay, ipagkakaloob mo na sa Ama. Kung may property ka, meron kang lupa, meron kang bahay, ipagkaloob mo na yon at sabihin mong, ibinibigay ko na sa paanan mo ito, Ama, sa pamamagitan ng iyong hinirang anak. Gamitin mo ito sa kinakailangan. Ang anak mo na ang magde-decide kung anong gagawin dito. Tapos papasok ka na sa business ng Ama na ang lahat ng bagay iyo na. Biro mo, buong karyan, iyo yan pag naging anak kang tagapangalaga ng kanyang gawain dito sa lupa, yung spiritual business niya, katulad na kita. Lahat ng kingdom property dito, kanino yan? Sa mga anak na katulad ko. Ako lang ang nauna. O di yung maliit na bahay mo, naging malaking bahay. Ang maliit na lupa mo, naging malaking lupa. Ang iyong kinaroroonan na maliit na bayan, naging isang buong sanlibutan. Kahit saan pwede kang ipadala, meron kang bahay doon. Kahit saan pwede kang ipadala, meron kang mga kapatid doon. Kahit saan pwede kang ipadala, meron kang mga sasakyan doon. Yan ang kabutihan ng Ama sa atin na pagka tayo ay hindi naging sakim na pangsarili, ibibigay at ating iaalay sa Kanya lahat ng bagay, ipapalit naman ng Ama ngayon ang Kanyang bahay sa atin, nakukupkupin tayo bilang mga anak at ang pamamahay ng ating Ama ay lubhang napakalaki na kahit buong sanlibutan ay maaaring ipasok. So, napakahalaga na malaman natin ito, mga kapatid, na ang pakay niya sa pagpunta rito, kaya nagpakadukha siya ay upang tayo'y magsiyaman. Hindi kalooban ng Diyos na tayo'y gumagapang sa karukhaan. Pagkatapos sasabihin natin, ang Diyos ko, mahal niya ako, mahal ko rin siya. Paano magkakagayon? Basta't mapagkakatiwalaan tayo,
Ito na ang pamamaraan ng bansang kaharian ngayon, na hindi na tayo babagsak sa pag-ibig ng mga salapi, pag-ibig na pansarili sa salapi, pag-ibig na pansarili sa mga properties na nakikita mo, kasakiman na pangsarili para sa iyo lang. Wala na yon. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, pinagkakaisahan ang lahat ng bagay, ito'y idinudulot o ito ay iniaalay sa commonwealth ng kahariang, bansang kaharian ng Diyos, na pinamumunuan ng kanyang hinirang na anak. Pagkatapos kayo, kasama kong lahat, sa pamamahala ng lahat ng mga gawain ng Ama na ginagamit natin ang lahat ng mga property ito. Mapalupa ka man, mapabahay ka man, mapapera ka man, pinagkakaisahan natin yon. At ang lahat nakagear sa direksyon na ito'y walang kwenta kung hindi gagamitin sa kanyang dakilang kalooban. Ito'y walang kwenta kung pansarili lamang na para sa akin wala kayong pakialam. Ito'y ginagamit natin sa kalooban ng Ama. Kaya't naging makwenta ang maliit na ating inialay at idinagdag sa Kingdom Commonwealth. Kaya tingnan ninyo, ang malaking pamilya ng ating dakilang Ama. Ngayon, lumalaganap sa buong sanlibutan. Hindi mapigilan ang meteoric rise of millions of sons and daughters of the Father Almighty here on this earth. Tingnan naman ninyo yung matchless favor ng amahan sa kanyang sa kanyang anak na hinirang. Tingnan naman ninyo ang permanenteng pagpapatayo sa establishment ng kanyang bansang kaharian dito sa lupa o ang gobyerno niyang pang-espiritual dito sa lupa. Kikita rin natin ang hindi mapantayang buhos ng pagpapala mula sa kanyang bukas na langit para sa ating lahat. Di na natin makikita mga kapatid ang mga pagpapalang itong ibinubuhos niya dahil tayo ay mapagkakatiwalaan na at pumasok na sa sistema niya na hindi galing sa sistema ng tao na pagka tinanggap pang sarili, pang relihiyon na wala namang kabuluhan. Mga binaligtad ang kanyang aral, ginagamit ang kanyang salita, ginagamit ang kanyang pangalan, pagkatapos pinalitan, binaluktot, tinakpan, sinalungat ang kanyang mga salita. Ito lang Holy Three, napakalaking kalapastanganan yan na ipinalit sa Holy One. Wala ka namang mababasa dyan. Ito pa yung isang kalapastanganan na tao lamang siya. Pinagkailang John 1:1, John 1:14, Matthew 1:18 to 23. Naging antikristo pagkatapos umuusbong dito sa lupang ito. Kanino ang mga pag-usbong na yan? Hindi ko sinasabing sa Diyos galing yan. Pagkamali ang tinuturo mo, aral mo, nilinlang ka ni Satanas. Hindi mo alam si Satanas ang tumutulong sa iyo. Ginamit mo lang ang pangalan niya. Ang totoong pag-usbong ngayon ay ang pag-usbong ng mga anak ng Diyos sa bansang kaharian. Kaya meteoric rise. Panahon na upang ipahayag tayo. Sa kabila ng lahat ng ito, nakikita ninyo, kaya napagkakamalan ako sa sanlibutan merong akong mystery of detachment. Kahit nasa sa aking kamay lahat ng mga bagay na ito, ang pag-ibig ko na natili sa Ama. Ang pag-ibig ko na natili sa Ama, doon lamang ako nakakabit sa pag-ibig na yon. Na anytime kunin ang mga bagay na material, pagkakalooban ng Diyos, hindi kasama ang puso ko doon. Para sa akin, para rin sa inyo na ating mapag-isipan ang bagay na ito, na ang mga bagay material, physical, financial, mahalaga lang kung ito'y nagagamit sa kanyang dakilang kalooban. Pag hindi, walang kwenta ang lahat ng ito. Kunin na ninyo, walang kwenta yan. Pag hindi ko nagamit ang pera sa kalooban ng Ama, walang kwenta yung pera nyo. Pag di ko nagamit yung properties, na lupa, na bahay sa kalooban ng Ama, walang kwenta rin yan sa akin. Pag di ko nagamit ang sasakyan sa kalooban ng Ama, walang kwenta lahat yan sa akin. Ito ang dapat na maging asal ng bawat tao na naging anak ng Diyos. Bagaman, nasa iyo na ang lahat ng bagay, ay wala ka pa rin pagmamahal o pag-ibig sa salapi. Ang pag-ibig mo na natili sa ating dakilang Diyos.
Anumang oras gamitin ng ama ang ang pera, property, available 'yon. Para sa kanya 'yon. Hindi yung hindi ko mapagamit ito dahil mahal ko ito. Mahal mo pa yung sasakyan mo kaysa sa ama. Nakakahiya ka naman pagka ganon. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Pumasok sa iyo ang pag-ibig ng salapi. Kaya hindi ka karapat-dapat na makisama sa mga anak ng Diyos. Lahat tayong kingdom citizen. Ang pera natin mahalaga lang pag ito'y napapagamit natin sa kalooban ng ating dakilang ama. Pero tinatago-tago mo yan. Gustong gamitin ng ama, tinatago-tago mo. Naku, sarap ng Diyos. Isa kang sakim. Bakit? Ma-overtaken mo ba ang kayamanan ng Diyos? Isa ka lang tao dito sa lupa? Hindi. Ang Diyos ang pinakamayaman. Siyang may-ari ng lahat ng bagay. Ang ama ko, siyang mayaman. Siyang may-ari ng lahat ng bagay. Pwede niyang ipagkaloob sa akin ngayon, ang napakaraming pera o salapi na walang hahadlang kung gusto niya. Kaya huwag nating ipagkait sa ating sarili ang pag-ibig na nangunguna sa puso natin ay ang pag-ibig sa Kanya, hindi pag-ibig ng salapi. Tingnan mo sinabi ni Job, napakaganda. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan ang attitude na maganda. Tingnan mo na, pagdating mo dito sa lupang ito, wala ka namang ni isang damit na nakakabit sa katawan mo. Pagkamatay mo, kahit dadamitan ka pa, hindi mo na alam yun. Babalik kang hubo, lumabas kang hubad, babalik ka ring hubad. Yung attitude na gano'n, ang pinakamagandang sinabi ni Job, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nagalis. Wala tayong attachment sa anumang bagay, ginagamit lang natin sa kalooban ng Ama. Ang attachment natin nasa Kanyang dakilang kalooban. So, tulad ni Job, pag kinuha ng Ama, sasabihin natin, ikaw ang nagbigay niya ng Ama, ikaw rin ang nagalis, purihin ang iyong pangalan. Hindi masakit ang loob ko. Hindi ako nakakabit sa pag-ibig ng salapi o ng mga bagay. Sa iyo lahat yun, Ama. Ikaw ang may-ari. Ikaw ang gagawa ng gusto mong gawin. Alisin mo, ibigay mo, nasa sa iyo yun. So, pag gano'n ang ating attitude, tayo ay tinatawag na maamo. Kaya sinabi niya sa Matthew 5:5, mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapalad ang mga maaamo. Sino yung maamo? Iniisip na lahat ng kanyang inaangkin ngayon o kanyang mga pag-aari ngayon, hindi sa kanya, sa Ama. At pinagagamit lang sa kanya at ginagamit niya ito ayon sa kalooban ng may-ari na nagpahiram sa kanya. Bilang anak, ganun ang ating attitude. Maamo tayo. Pag maamo tayong ganun, mamanahin natin ang lupa. Sinong example ninyo? Ako, bilang anak na hinirang. Dapat, lagi tayong handa sa pagbabahagi sa mga pagpapalang binigay sa atin ng Ama. Lagi nating tanungin, Ama, andito ako, ano ang magagawa ko para sa iyo? Yan ang kaamuan. Matthew 6:33, sinabi, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano ang gawin natin? Hanapin muna kung ano ay ikabubuti ng kaharian. Yan ang ibig sabihin nun. Yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang ibig sabihin nun, hanapin mo muna kung ano ang ikabubuti ng kaharian at ng kanyang katuwiran. Huwag kang mag-alala. Sa lahat ng bagay, daragdag na yan sa iyo. Alam niya pag nag-full time kayo. Ang inahanap natin kung ano ikabubuti ng kanyang kaharian. Nag-aalala pa ba kayo pamasahin nyo? Nag-aalala kayo sa idadamit ninyo? Nag-aalala kayo sa pagkain nyo? Nag-aalala kayo sa bahay nyo? Sa sakit? Wala na kayo alalahanin noon. Malilimutan na nga ninyo kung magkano ang presyo ng bigas eh. Malilimutan na nga ninyo kung magkano yung ticket ng eroplanong sinasakyan ninyo. Sapagkat idaragdag na ng Ama yan. Basta't ang ating inuuna
ang kabutihan ng para sa kanyang kaharian. O, paano mong unahin yun? Pag nag-full time ka, naging katulad kita, na tulad na anak ng Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan sa kanyang gawain dito sa lupa. Pagka dumating ang panahon, gagantimpalaan tayo ng Ama. O, katulad ng sinabi niyang, nagutom ako at ako'y inyong pinakain. Nauhaw ako at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging tagaibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. O, sino ang inuuna natin pagka ginagawa natin ang kanyang gawain ang inuuna natin, pati ang kanyang hinirang na anak ang ating inuuna? Kung anong ginawa ninyo sa akin at sa gawain ito, iyon ang ginawa ninyo sa dakilang Ama. O, kayong mga anak ng Diyos, alam ninyong lahat ng mga bagay na yan. Pagkakasama ko naging full-time kayo. Kung ano rin ang ginawa sa inyo, ganon din ang ginagawa sa akin. Kung kayo inabuso, ako yung inaabuso. Kung kayo minahal, ako yung minamahal. O, yan ang tinatawag ata sa Tagalog na hagupit sa kabayo, latay doon sa latay sa kalabaw, no? Sapagkat kung ano yung dinadamdam mo, yun din ang damdamin ko. Ganon din ako sa Ama. Kung anong damdamin ng anak, siyang damdamin ng ating dakilang Ama. Kaya dito sa panahong ito, nagpapasalamat tayo na hindi tayo pumili sa Kanya, siyang pumili sa atin. Tulad ko, itong mga relihiyon naman, sila kuno ang gumagawa ng daan. Bakit hindi nila hinantay na ang Ama ang pumili sa kanila? O, tingnan ninyo, hindi nila nahintay ang kalooban ng Ama na ang anak pala ay padadala para sa kaligtasan. Una ng una sila. Di ngayon, naging tulisan sila at naging mga magnanakaw. Tayo, mga anak ng Diyos, eto ang sinabi niya para sa atin. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon, magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Kayon, ako'y nangungusap sa inyo. Hindi man niyo ako kilala, hindi ko rin kayo kilala, pero nagkita tayo ngayon. Bakit? Hinirang kayo ng Ama. Hindi ninyo siya hinirang, siyang umirang ninyo. Merong purpose yun, merong layunin. Ano? Na tayo ay yumaon, at tayo ay magkabunga, at ang ating bunga ay mananatili. Kaya sa spiritual revolution, pagka may conversion, hindi siya mananatiling bunga na maliit o child. Dapat lumago siya. Kailan siya mananatili? Pag naging anak siyang tulad ko. My heart is fixed, my mind is made up. Wala nang makapagbabackslide sa akin. Yon ang ikalulugod ng Ama. Pagkatapos nun, hingin mo ang anumang gusto mo. Kanyang ibibigay sa iyo. Number 1 yon, pag naging anak kang katulad ko. Ang paghingi mo para sa dakila niyang kaloobang tulad ko. O humingi ako ng sasakyang panghipapawid dahil pagod na ako sa commercial na pagsakay ng mga eroplano. O di binigyan ako ng Ama, iniisip ko palang binigay na niya. Ayan ang ibig sabihin niyang mga bagay na yan na pag nakalulugod tayo sa kanyang ginagawa natin ang kanyang gawain sa lupa, walang ipagkakait na mabuting bagay ang Ama sa atin. Itong lahat ay kanyang ipagkakaloob. Nagpapasalamat ako na yung ating mga karukhaan na inaapi-api tayo ng mga tao, nilalait-lait, inalis ng Ama yun. Naglalait pa rin ng tao, pero wala ng talab. Inuusig pa rin tayo, niloloko-loko pa rin ang ating mga pangalan. Pero tumatalab pa ba sa atin yun? Tulad ko. Hanggang ngayon, inaakusa ako ng maraming akusasyon yan. Kulto, land grabber, kung ano-ano pa. O di, sila ngayon ang nasasaktan sa kanilang ginagawa. Tayo, anong ginagawa ng Ama? Lalo tayong pinagpapala, lalo tayong pinauusbong. Kaya sinabi ni Job sa 42:10 ng Job, inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job, ng kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit na dami kaysa tinangkilik niya ng dati. Doble ang pagpapala pag tayo ay pumasa na kahit sa karukhaan, na kahit sa kawalan,
naging matapat pa rin tayo, naging loyal pa rin tayo, tulad ni Job na nagsabing, ikaw ang nagbigay, ikaw ang nag-alis, purihin ang iyong pangalan, nako, ang dobleng pagpapala tatanggapin natin sa paanan ng ating Ama. Sa gayoy, pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit sa kanyang pasimula at siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Doble ang pagpapala na ibibigay niya sa mga taong tulad ni Job ang pag-uugali na sa anumang panahon, kasaganaan man o hindi, kapag subukan man o hindi, kahirapan man o hindi, ay pinupuri ang Diyos. Hindi nagbabago ang kanilang paglilingkod sa Kanya. Ito yung ugali ng isang maamo sa harap ng Ama na kailangang ipag-ugali ng bawat isang kingdom citizen. Ano yun mga kapatid? Yun ang unang-unang kasaganaan na gusto kong malaman ninyo. Kasaganaan sa Espiritu. Kasaganaan sa pananampalataya. Kasaganaan sa pagsusunod sa Kanyang kalooban. Masagana tayo, hindi nawawalan sa obedience, hindi nawawalan ng loyalty, hindi nawawalan ng faith, ng pananampalataya, hindi nawawalan ng pag-ibig, hindi nawawalan ng joy, hindi nawawalan ng kagalakan, hindi nawawalan ng pag-ibig. Masagana tayo, unang-una sa espiritual na mga bagay, hindi tayo salat. Pag salat ka sa pag-ibig, biglang-bigla magmumukmuk ka. Pag salat ka yung joy o yung katuwaan o kagalakan, biglang-bigla magmumukmuk ka sa gilid, nakasimangot ka na sapagkat wala ka nang maibuga pa dahil pobre ka, salat ka. Hindi tayo ganon. Tingnan mo si Job. Hindi salat sa tunay na kasaganaan sa Espiritu. Pagkatapos nung tingnan mong ginawa sa kanya, pinagpala ng doble, pinansyal at physical. So, nagpapasalamat tayo na ang kaabuang ganito ay pinagkaloob ng Ama sa atin bilang Espiritu. Sinabi ng awit 37:11, ngunit ang maamo ay magmamana ng lupain at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. Kasaganaan ng kapayapaan. Kasaganaan ng mga espiritual na bagay muna. Sagana tayo. Paano alam mong sagana ka? Tulad ni Job. Kung di ka sagana, tingnan mo yung asawa niya, naging salat sa mga bagay na espiritual. Nagbago ang espiritu. Gusto niya isumpa ang Diyos. Pero si Job, masagana. Sabi niya, para kang luko-lukong babaeng nagsasalita. Marunong ka lang tumanggap ng mabuting bagay at hindi ang masama. Para sa akin, purihin ang Ama. Siya ang nagbigay, siya ang nag-alis. Masagana si Job sa pananampalataya. Ganon din tayo. Masagana sa pag-ibig, masagana sa mga bunga ng Espiritu, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Kalooban ba talaga ng Ama ang kasaganaan? Pinansyal? Opo. Unang-una, spiritual muna. Tayo, masagana na roon. Kaya ngayon, ang pakay ng Ama sa spiritual revolution ay siya rin pakay niya sa financial revolution at sa revolution of excellence. Ng lahat ng mga excellenting bagay ang kanyang ipinagkakaloob sa atin. Maging talent ka man, maging kung ano ka mang iaalay natin sa Kanya. So mga kapatid, mga anak ng Diyos, sa inyong paglakad kasama ko, sa inyong paglago sa kalooban ng Ama, lalahanin ninyo ng kasaganaang ito, both spiritual muna, pagkatapos physical, financial. Pinasagana ng Ama ang bansang kaharian dito sa lupa sa lahat ng bagay. Mapa-spiritual ka man, mapa-financial ka man, mapa-physical ka man. Kalooban ng Ama ang lahat ng ito na tayong gumagawa ng kanyang dakilang kalooban sa lupa na kanyang kingdom citizens, sons and daughters,
ang siyang karapat-dapat tumanggap nito. Pagpalay kayong lahat ng Ama sa series ng mga araling ito at naway ang inyong espiritu lumago ng mabuti upang kayo ay humantong na sa mga pagtitiwala ng Amang kayo'y tatawaging tunay na mga anak na lalaki at tunay na mga anak na babae. Pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Ama sa araw na ito hanggang sa susunod nating aralin, ang Amang makapangyarihan ay mapa sa ating lahat. Amen.